Hi everyone, this is MC This World. So you can call me Togs or My Mind. So meron po tayong itong video na sa likod ko po. Yan po ay content ko na in-upload ko 1 year ago, I guess. Ayan, so meron po tayong mga question dyan. So i-video ko po ang mga isasagot natin. Kasi mas madali pong ma-express pag sinasabi ko kaysa sinasagot ko sa comment. Ayan, may katanungan po. Ayan, may tanong po si Jelp Cortel. Ayan. So, yung tanong niya, kasama na po ba dito ang labor and overheads? So, mayroon po akong how to price a cake for home bakers. So, yung ginamit po dito, actually ito yung pinaka-first na video na in-upload ko sa costing. Hindi po naman ako expert, so bali, pinag-aralan ko lang po yung basic na computation sa costing para makuha natin yung tamang selling price. So, meron po tayong ginawang, so this is 2 years or 3 years ago na video, pero meron po akong recent, mga 1 year ago, mas detailed, mas maiksi at hindi magulo. So, inilalagay ko po sa comment section yung link na yun, no? So, yung katanungan niya dito sa computation na to, kasi rule of thumb yung ginamit natin. So, yung rule of thumb ay multiply by 3 po. So, yung total cost natin, minultiply natin ng 3. So, ang tanong niya po, kung kasama po ba dito yung labor at saka overheads. Again, this is just a basic or guide computation po ng cost. Magma-mark up po kayo, depende po yan sa mga pinagagamit nyo or depende yan kung ano yung ginawa nyo, anong product ang ginawa nyo. Okay? So, kung kasama dito yung labor and overheads sa rule of thumb na multiply by 3, for me, kasama na po yan. Okay? Kasi nga, di ba, halimbawa, 200 pesos na total cost, halimbawa lang. Tapos, minultiply natin, kasi basic lang to, hindi ho tayo gumagamit ng percentage. Gagamit tayo ng percentage pag malakihan na pong production, marami na pong inclusion. So, dito, this is just a basic para sa mga home base po. Madali po yung pag-compute dito. So, bali yung labor at saka overheads, pasok na po sa bangayan. Kasi yung ginamit ka natin, multiply by 3. So, balik tayo, 200 pesos yung example, no? Multiply by 3, that is 600 pesos. Pero yung ginastos lang natin dito sa ingredients, sa basic na recipe is 200 pesos. So, i-multiply by 3, 600. So, yung 200 na capital, times 1, bumalik. Times 2, so naging 400. Yan na po yung tubo nyo sa 200, 100%, di ba? Yung another 200, to make it 600, dun na po papasok yung mga ibang ginastos nyo, yung electricity, water, kung kayo labor, kayong gumawa lang, and then other mga overheads, ika nga. Pero, kung gumamit kayo ng mga materials, dami yung ginamit na materials, pwede nyo i-add up. Maglagay lang kayo ng konting markup, individuals, like halimbawa sa cake, isang box at saka isang board, magkano bili ng isang box? Kunyari 30 pesos. Di maglagay kayo, mag-markup kayo ng 5 pesos, 2 to 5 pesos. Din sa board, maglagay kayo ng 2 pesos or 3 pesos. Depende po sa inyo yan. Okay? So, yung minarkup nyo sa gamit, sa box, ilagay nyo po doon sa additional costing sa kinompute nyo sa ingredients. Pero yung multiply na ha, hindi yun isasali sa pag-multiply sa times 3 kasi lalaki po yung selling price nyo po. Ang kinompute natin dyan ay basic ingredients ng isang recipe. Yun lang po ang i-multiply by 3. I-add up lang ninyo yung mga materials, kayo na po ang bahala mag-markup. Okay? Thank you.